Anyways, VP Sara, hindi daw handang makipag-alyansa sa kahit sino mang partido. Pakinggan nga natin itong balitan to. Hindi pakikipag-alyansa sa sinumang politiko o anumang partido ang prioridad ni Vice President Sara Duterte ngayon. Anya, mas sinututukan niya ang pagdepensa sa kanyang opisina. Si Jason Rubrico magbabalita. Sa pagkikita ni Vice President Sara Duterte at dating bise na si Leni Robredo sa Naga City, lumutang ang posibilidad na magkaroon ng alyansa sa politika sa pagitan ng dalawa. Pero ayon kay VP Sara na hindi siya handa na makipag-alyansa sa kahit sino mang politiko o anumang partido. Naibahagi nga rin ng bise na tumanggap po siya ng imbitasyon noon mula kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Pangulong Rodrigo Duterte na sumama sa kanilang partido. Pero aniya, ang pagdepensa sa Office of the Vice President ang kanyang prioridad ngayon. Right now, hindi ako, ang sinasabi ko nga noon, I'm single and ready to mingle. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna ayusin at ipagtanggol ang Office of the Vice President. So nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Wala rin aniyang diskusyon na makipag-alyansa ang hugpong ng pagbabago sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP. Pero may payo kaya ang ama ni VP Sara sa kanya sa pagdepensa sa kanyang tanggapan? PRD, talaga, iniisip niyo, magbibigay ng advice yun. Yan, sasabihin lang nun, sapakin mo na yan, sipukin mo na yan, sunugin mo na yan. Ganun. PRD is a jarhead, no? Alam naman natin lahat yan. So, kung pupunta kay PRD, ang ma-expect mo doon ay galit, sigaw, at volcano eruption, ganyan. Ganyan. So wala siyang advice defending the Office of the Vice President. Samantala sa papalapit na filing ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections, may individual ba na kakandidato pagka-senador ang i-endorso ng bise? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the Office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. Pero we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na and pwede na mga kampanya. Wala rin ang VP Sara. Very safe. Very safe. Ito yung mga unpredictability of the Dutertes. Oo, kasi kung yung iba yan, epal na yan eh. Pero the Dutertes are not like that. OB67, how are you? Oo, mabuhay ka. Oh, itong mga itong mga Duterte na to. Oo, ano sila eh, very unpredictable. You cannot predict them this early. Kumbaga malalaman mo na lang, gagawin na lang nila. Kasi sigurado ko maraming nakatutok sa kanila eh. Diyan sa mga interviews na yan. Maraming nakatutok. So, hindi natin siya problema. Kasi wala pala siyang senador na i-endorso. Pero bigla magugulat ka, Jaran! Para ang humihingi ng endorsement mula sa kanya para sa susunod na eleksyon. Sa tanong naman kung tutuloy ba sa pagtakbo sina dating Pangulong Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Congressman Paulo Duterte sa midterm elections, narito naman ang sagot ni VP Sara. Una ko, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda, tumakbo. Hindi daw niya alam ah. Hindi ko alam. Naririnig ko lang, tatakbo daw. Pero hindi ko alam. Itong mga Duterte na to, mga charot talaga to mga to eh.
Hindi ko alam. Parang, hindi ko alam eh. Pero naririnig ko lang. Tatakbo daw. Tatakbo daw ah. Putya, talagang binabaliw nila yung mga kalaban eh. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Mabigat yun ah. Oh, so hindi niya lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Pero tatakbo daw. Pero hindi ako sure ah. Hindi ako sure kung tatakbo talaga. Oo, hindi ako sure kung tatakbo. Pero pwedeng tumakbo. Pero question, kayo ba ay optimistic? Kayo ba ay optimistic na si Inday Sara ay magiging presidente balang araw? Oo, ha? Itaas ang kamay ng naniniwala na si Inday Sara ay magiging presidente sa 2028. Oo, kasi si Sal Panelo naniniwala siya na magiging presidente daw ng Pilipinas si Inday Sara. Sige nga, tingnan nga natin to. Itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niyo yan o kinundik yan, ay magiging political martyr yan. Magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinaak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028. Kahit na anong gawin nila. Ano naman natin yung column sa Manila Times sa counterpoint na impeachment looms. Kitang-kita na ba, Attorney Sala, ang planong pagpapadalsik sa pangalawang Pangulo para sa 2028 elections? Grabe na Ay, grabe ah. Naniniwala kayo ha? Sige. Baka naman di kayo botante. Baka naman di kayo rehistrado ha? Siguraduhin nyo, rehistrado kayo. Taas kayo kamay, taas di naman pala kayo bumuboto ha? Baka naman sa isip nyo lang yung pagboboto nyo, ha? Panya ng mga, especially attorney sa naman makakaliwa dyan sa camera. Talagang yun ang yata ang magiging role nila dyan sa camera, no? Sila yung magbe-build up ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan nakatakda na yan. Kaya yung mga naririyan, sinimula na nila na magbigay ng pundasyon. But as I said repeatedly, there is no impeachable ground, whether yan sa confidential funds, whether yan sa pamamaraan ng paggastos ng confidential funds. But yung mga tinatawag yung mga sarili nilang the young guns, nasabi ng iba naman, anong the young guns, the young idiots? Sabi ko, hindi naman the young idiots. Sabihin na lang natin they are the young unknowns. Mga nobodies in Congress, but they want to pluck themselves out of anonymity na hindi sila kilala. So, yan ang magandang plataforma para makilala sila. Bago nga, pero siguradong talagang itutuloy nila yan. Ang magiging katanungan na lang dyan, kung makakapasa sa Senado, ang mga senador ang magiging hukom. Kasi sa impeachment, ang magiging mga piskal, ang mga taga-usig ay ang mga kongresista. Tapos, ito naman mga senador, silang 24, sila ang mga hukom. So, kailangan majority vote to convict or to acquit. Ano ngayon ang tingin natin dyan? Kung may acquittal ba o may conviction? Una-una, kung susundin mo ang batas, walang ibang decision kundi acquittal. Pero hindi naman nga nila sinusunod ng batas eh. Kaya katanungan dyan, yung 24, ang matitira dun ngayon bago mag-alala, 12. Kaya kailangan yung mga matatapos na interview, kapalitan mo ng 12. Ito ngayon yung halala, may darating. So depende ngayon sa mga senador kung they will be beholden to Malacanang. Kasi ang Malacanang, tanggihan man o hindi, siyempre gusto nilang matanggal ang Vice President na rapture na yung relasyon tira. Kaya gusto nila yan. Ngayon, kung manatiling mga loyal sila, gusto na lang.
talagang matatanggal yan, mga makukonvict. Pero kung maninindigan ang majority sa kanila, ma-absuelto yan. However, regardless of the outcome of the impeachment, sabi ko dyan sa artikulo, makonvict man, manalo man o hindi, itakda niyo po sa bato ang sasabihin ko ngayon. Si BP Inday Sara, whether inabsuelto niya yan o kinonvict yan, ay magiging political martyr yan, magiging bayani yan. Yan ay yayakapin ng taong bayan, magsisimpati yan, at tatahakin niya yung tinaak na landas ng kanyang ama papunta sa Panguluhan. Kaya yan ang susunod na presidente sa 2028 kahit na anong gawin nila. Malupit. Mabangis yung pronouncement na yan ni Sal Panelo pero ako positive din ako dito kasi mawawalan ng visa or mawawalan ng kwenta yung pagtatanggol ni VP Sara sa kanyang sarili, sa kanyang pamilya at sa kanyang opisina kung hindi siya tatakbong presidente para i-correct lahat ng mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno natin. So whether Inday Sara say na hindi siya tatakbo or wala siyang pangarap sa 2028, I think talagang hindi magkakatotoo 'yun. Most likely magkatotoo yung si Inday Sara ay maging presidente balang araw. Kasi nga she's really she needs to go after itong mga corrupt sa gobyerno, itong mga naglilinis-linisan na mga bumabatikos sa kanya, at syempre yung mga nambalahura, unang-una sa probinsya nila, pangalawa sa tatay niya. Kasi maniwala kayo sa hindi, Inday Sara, totoo tong sinasabi ni Garski. Whether you run or not in 2028, kakawawain ka ng mga to because you are still a threat. No matter how many times you're gonna tell them na wala kang interest, hindi mo sila mapapaniwala. Pinaka-safe para sa kanila, nakawawain ka. So kung ikaw ay hindi magiging presidente sa 2028, I am telling you, pag wala ka ng immunity, sigurado ko na hindi lang ito ang gagawin nila sa iyo. Talagang ibabaong kanila hanggang sa pwede lang ipakulong kanila para lang hindi ka na magkaroon ng eligibility na maging presidente pa sa Pilipinas. Kaya nga, as early as now, palanuhin mo ng maigi yan, Inday Sara. I-declare na natin sa first quarter pa lang ng 2016 para 2016 ng first quarter pa lang ng 2026 para 2028 full blast tayo. Kailangan mo nung immunity na yan ng isang presidente, because kung wala yan, maniwala ka, walang mangyayari. Kakawawain ka nila, ipakukulong ka nila, i-exile ka ng mga yan. Kaya kailangan mong tumakbo whether you like it or not. Kaya ngayon din ang sinasabi ni Sal Panelo dito Sabi ni Sal Panelo hindi yan tatakbo yan at magiging presidente yan balang araw, because that is the safest thing to do. Bukod sa alam namin na ikaw yung may maraming magagawa sa Pilipinas, that is how you are going to protect yourself and your family at yung mga kapatid mo at pati yung tatay mo from itong mga kupal na naghahabol sa inyo.